King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1369. Jade Nether Spirit Essence Stone. Gago. Isa itong mekanikal na bitag ng Heaven's Legacy race. Maririnig ang galit na galit habang ang tatlo ay napilitang tumigil at patayin ang nakakatakot na itim na apoy. Anong uri ng apoy ito? Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God expert ng Ancient Soul Hall ay tumawag sa alarma. Ang mga itim na apoy ay nagawang sumipsip ng enerhiya sa kanilang mga katawan upang mapataas ang tindi ng apoy, at maaari pa nilang maapektuhan ang kaluluwa. Bilang pinakamahina sa trio ng Ancient Soul Hall, dumanas siya ng matinding sakit. Boom! Sa kabilang panig, ang Ancient God Jalcy ay nagpakawala ng malakas na water intent upang patayin ang apoy. Pagkaraang gawin ito, agad siyang kumilos para iligtas ang kanyang mga kasama. Ang pasang iyon ay may ganitong kakayahan din. Natigilan ang Ancient God Jalcy. Sa orihinal, ang gusaling ito ay napakaluma na ang lahat ng kagamitan nito, kabilang ang mga mekanikal na bitag, ay tumigil sa paggana. Ngunit ngayon lang, matagumpay na na-activate ng maliit na pas ang magnanakaw ang ilan sa mga bitag. Kung patuloy silang pipilitin na dumaan, hindi may iwasang mas mahahadlangan pa sila. Mga tao, mamatay. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang galit na galit. Ilang puting kislap ng liwanag ang bumaril patungo sa trio ng Ancient Soul Hall. Ang maliliit na diablo na ito ay nagbagong anyo sa mga kislap ng liwanag, nagpapaputok ng mga sinag ng liwanag sa bawat pag-alis ng kanilang mga kuko. Ano lang ito? Sumimangot ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri ng Yao God, at isinantabi nila ang lahat para walang pakialam na umatake. Malinaw na sumailalim sila sa demonisasyon at nawalan ng malay. Mga mababang antas na idiotic na nilalang. Malamig ang ekspresyon ng Ancient God Jalcy habang iwinawagayway ang kanyang palad, nagpapakawala ng alon ng itim na tubig. Ang mga itim na alon ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, ganap na napuno ang silid. Ang mga Devil Yao Gods ay mabilis, ngunit ang kanilang mga antas ng paglilinang ay medyo mababa. Hindi nila kayang pigilin ang mga pag-atake ng isang kalahating hakbang na God Lord. Arg! Napuno ng hiyawan ang hangin, at tumagal lamang ng ilang sandali para mapatay ang lahat ng Devil Yao Gods. Elder, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng rank 9 Ancient God. Kung magpapatuloy sila, patuloy silang makakaharap ng mga hadlang. Sa sandaling ito, gusto niyang ipaalam kay Yu Heng. Malinaw na sinaliksik ng God Lord Stellar Aspect ang pamana at kakayahan ng Heaven's Legacy race. Bilang kanyang disipulo, si Yu Heng ay malamang na may kakayahang desarmahan ang mga bitag na ito. Nakulong na sila sa lugar na ito. Hindi kami nagmamadali. Dahan-dahan nating magagawa ang ating paraan, patayin sila, at tapusin ang ating misyon. Sinabi ng Ancient God Jalcy. Kung makikipag-ugnayan sila kay Yu Heng ngayon, hindi ba't ito ay nagsasabi lamang sa kanya na muli niyang nasagasaan si Xin Wuang ngunit nahuli sa kanilang palihim na pag-atake. Siya ay isang half-step God Lord, ngunit siya ay nahuli ni Xin Wuang at ilang rank 8 Ancient God. Ito ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Kung nalaman ito ng kanyang mortal na kalaban na Ancient God Destruction Flow, tutukso siya tungkol sa bagay na iyon sa loob ng milyon-milyong taon. Gayunpaman, kung mapatay niya ang grupo ni Xin Wuang at maibalik ang Ancient God Seal, wala sa mga iyon ang mangyayari. Ito ay perpekto. Kailangan din namin ng ilang oras para makabawi mula sa aming mga pinsala, patuloy ng Ancient God Jalcy. Tama si Elder. Pagdating ng panahon, hindi na sila makakatakas. Ngumiti ang rank 9 Ancient God. Ang bawat isa ay may sariling makasariling pagnanasa, at sila ay walang pagbubukod. Gusto nila ang kredito para sa kanilang sarili. Ang trio mula sa Ancient Soul Race ay napigilan ng mga bitag ng lahing pamana ng langit. Malinaw na napansin ito ng grupong Giant God Race. Heaven's Legacy Secret Art. Bilang miyembrong nag-aangat sa likuran, si Xin Wuang ang may pinakamalinaw na pananaw. Sa orihinal, dahil masyadong maraming oras ang lumipas, ang lahat ng kagamitan, kabilang ang mga bitag, ay tumigil sa paggana, ngunit ang mga galaw ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagtagumpay sa muling pag-activate ng ilang mga bitag.
Kailangang mapagtanto ng isang tao na kahit isang taong bihasa sa lihim na sining ng Heaven's Legacy Race gaya ni Xin Wuang ay hindi kayang i-activate ang mga bitag ng Heaven's Legacy Race sa ganoong kaikling panahon. Makikita kung gaano ka-abnormal ang kakayahan ng maliit na pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mga mata ng Ancient God Cheng Yun ay napuno ng pagkabigla. Ang Ancient God Thundermount ay may medyo mas magandang ekspresyon. Nasaksihan din niya ang maliit na pasang magnanakaw na gumamit ng isang bloodline na kasanayan ng Ancient Soul Race upang talunin ang isang Soul Beast. Mabilis na tumakas ang grupo sa pinakamalalim na bahagi ng gusali. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ancient God Resplendence. Sa nakaraang sitwasyon, tumakas man sila, naabutan agad ng Ancient Soul Hall Trio. Ngayon, tumakas na sila sa gusali at pansamantalang ligtas, ngunit talagang nakakulong sila dito. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay darating sa kalaunan, at pagkatapos ay ano ang kanilang gagawin? At least buhay pa tayo at may oras para mag-isip ng countermeasure. May pagkakataon pa tayong makaalis dito. Walang pakialam na sabi ni Xin Wuang. Tumigil ka na sa pagsasalita. Alisin muna natin ang mga kalapit na Yao Gods. Iniskan ni Zhao Fang ang lugar at sinabing. Nagtulungan ang grupo para lipulin ang lahat ng Devil Yao Gods sa lugar. Ipamahagi ang Moonlight Sky Bamboo. Tiningnan ng Ancient God Cheng Yun ang maliit na pasang magnanakaw sa balikat ni Zhao Fang. Napagkasunduan nila noon na hindi sila makikialam sa anumang nakuha ni Zhao Fang, ngunit ang Giant God Race ay gumanap din ng hindi maliit na papel sa pagkuha ng Moonlight Sky Bamboo. Mio. Ang munting pasang magnanakaw ay hindi kusang loob na inilabas ang Moonlight Sky Bamboo. May 3 seksyon ang Moonlight Sky Bamboo na ito. Kukuha ako ng isang seksyon. Tumingin si Zhao Fang sa mga miyembro ng Giant God Race. Sige, hahatiin natin sa ganoong paraan. Ang Ancient God Cheng Yun at ang iba ay nag-isip tungkol dito ng ilang sandali bago agad na sumang-ayon. Kung ito ay ibinahagi ayon sa kung gaano kalaki ang pagsisikap ng isa, sina Zhao Fang at Xin Wuang ay hamarang sa Ancient God JLC habang ang maliit na pasang magnanakaw ay personal na kumuha ng Moonlight Sky Bamboo. Kaya, talagang karapat-dapat si Zhao Fang ng 2 seksyon. Natural na masaya silang tanggapin si Zhao Fang na kumukuha lamang ng isang seksyon. Wala silang ideya na si Zhao Fang ay may kakayahan sa God Eye Duplication at maaaring duplicate ang resource na ito. Higit pa rito, ang Moonlight Sky Bamboo ay masyadong mataas ang kalidad. Ang pagdedouble sa buong bahagi ay kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya at magkakaroon pa nga ng pagkakataong mabaigo. Kaya, gusto niya lamang ng isang seksyon pa rin upang lubos na madagdagan ang mga pagkakataon ng tagumpay. Matapos maipamahagi ang Moonlight Sky Bamboo, itinoon ng lahat ang kanilang mga mata sa mahalagang mga mapagkukunang lumalaki sa maliit na lugar na kasalukuyang kinaroroonan nila. Whoosh! 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 Lahat sila ay nagsimulang umalis. Bagamat maliit ang lugar na ito, ang mga mapagkukunan dito ay marami at napakataas ng kalidad. White Moon Grass. Hindi lamang ito isang mapagkukunan ng paglilinang para sa time intent, ngunit maaari din itong magbigay ng sustansya sa kaluluwa at magdalisay ng puso. Ang Ancient God Cheng Yun ay sumigaw sa alarma habang inililipat niya ang isang malaking bato sa isang tabi at pumitas ng isang halamang gabay na hugis buwan. Ang mga mapagkukunan ng lugar na ito ay pangunahing nakatuon sa time intent, ngunit may ilang iba pang uri ng mga mapagkukunan na pinaghalo. Tuwang-tuwang naghanap ang mga miyembro ng Giant God Race, pinupulot ang anumang mahalagang kayamanan na makikita nila. Bakit hindi gumagalaw ang batang iyon? Sinulyapan ng Ancient God Cheng Yun si Zhao Fang ngunit natuklasan na nakatayo pa rin siya sa kanyang orihinal na lugar. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagpasyahan ng Ancient God Cheng Yun na, dahil napakaraming miyembro ng Giant God Race, naniwala si Zhao Fang na walang pag-asa na makakuha ng anumang bagay na masyadong mahalaga, kaya nagpasya siyang huwag subukan. Biglang gumalaw si Zhao Fang. Lumapit siya sa isang gumuhong sulok ng dingding at itinulak ang isang palad upang alisin ang mga durog na bato. Ilang sandali pa, isang jade green na ilaw ang sumabog. Swish! Inagaw ni Zhao Fang ang isang bilog na bato na halos kasing laki ng palad.
Isang madilim na berdeng liwanag ang dumadaloy sa ibabaw nito, at naglabas ito ng mahina at madilim na lamig. Jade Nether Spirit Essence Stone. Agad na nakilala ng Ancient God Chengyun ang malamig na batong jade na ito at nabigla siya. Pambihirang bato. Ito ay isang natatanging mutation ng Godstone Essence. Naglalaman ito ng napakalaking dami ng kakanyahan ng mundo. Maaari nitong payagan ang isa na mabilis na patatagin ang divine stage ng isang tao at palakasin ang divine power ng Ancient God. Nagulat ang Ancient God Thundermount. Bagamat marami silang naipon, hindi gaanong naani ang maihahambing sa Jade Nether Spirit Essence Stone. Matapos ilagay ang bato sa kanyang interspatial na dimensyon, muling sinuri ni Zhao Fang ang lugar. Para sa time intent, mayroon na siyang Moonlight Sky Bamboo, kaya hindi na niya kailangang humanap ng iba pang mapagkukunan ng time intent maliban kung mas mataas ang kalidad ng mga ito kaysa sa Moonlight Sky Bamboo. Para sa kadahilanang ito, hindi nagmamadaling umalis si Zhao Fang, sa halip ay hinanap ang lugar upang makita kung mayroong anumang mapagkukunan na mas angkop para sa kanya. Ang Jade Nether Spirit Essence Stone ay isa sa mga ito. Maaari nitong dalisayan ang kanyang katawan, palakihin ang kanyang paglilinang, at paikliin ang kanyang divine power. Ilang sandali pa, muling kumilos si Zhao Fang. Lumipad siya sa likod ng isang makina at sumuntok. Boom! Bang! Nasuntok ang makina, tumambad ang dalawang prutas na tumutubo sa isang sulok. Void Spirit Thousand Leaves Fruit. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Bagamat ang Void Spirit Thousand Leaves Fruit ay isang time intent cultivation resource, naglalaman din ito ng space intent. Ito ay isang space-time type na mapagkukunan na medyo mataas ang kalidad. Bagamat ang halaga nito ay mas mababa kaysa sa Jade Nether Spirit Essence Stone, ang space intent ay isang bagay na susubukan ng bawat cultivator na matutunan, at ang isang mapagkukunan na naglalaman ng kapangyarihan ng space-time intent ay natural na mas mahalaga kaysa sa mga mapagkukunan ng time intent na may katulad na kalidad. Kalokohan. Pinipili lang ng batang ito ang magagandang bagay. Sa wakas ay naunawaan ng Ancient God Chengyun ang iniisip ni Zhao Fang, ang may kalidad kaysa sa dami. Sa kabilang dulo, ang maliit na pas ang magnanakaw ay mayroon ding napakabungang ani. Hindi nagtagal bago ang lugar na ito ay nalinis ng mga mapagkukunan. Bagamat mas maraming tao ang Giant God Race at marami ang naani, ang kabuoang halaga ng kanilang ani ay hindi pa rin matutumbasan sa natipon ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God na si Chengyun ay pumunta kay Zhao Fang para tanungin kung ano ang gusto niya kapalit ng Void Spirit Thousand Leaves Fruit o Jade Nether Spirit Essence Stone. Hindi gusto ni Zhao Fang ang kanilang iniaalok, kaya tumanggi siya. Matapos dambungin ang lugar ng mga mapagkukunan, ang grupo ay nagsimulang pag-isipan ang iba pang mga bagay. Kakailanganin pa ng Ancient Soul Hole Trio ng ilang oras para makarating dito. Kung lahat tayo ay dagdagan ng kaunti ang ating lakas sa panahong ito, maaari tayong lumaban. Pagkasabi nito, umupo si Xin Wuang na naka-cross-legged sa sahig. Lord Wuang, tama ka. Ang Ancient God Thundermount ay umupo rin sa lupa, kinuha ang ilan sa mga mapagkukunan na kanyang nakalap, at nagsimulang magtanim. Pareho talaga ang plano ni Zhao Fang. Swish! Pumasok siya sa space-time robe at nagsimulang magtanim. Samantala, ang maliit na pas ang magnanakaw, sa utos ni Zhao Fang, ay nagsimulang baguhin ang mga bitag sa paligid ng lugar na ito upang maantala ang trio ng Ancient Soul Hall ng kaunti pa. Nagsimula ring linangin ang Ancient God Resplendence. Tanging ang Ancient God Chengyun, sa pagtugis ng mas maraming kayamanan, ang piniling patuloy na mamasyal sa paligid ng lugar. Sa pag-alis sa silid kung saan naroon ang lahat, ang Ancient God Chengyun ay pumunta sa isang silid na puno ng malalaking makina. Ang mga makinang ito ay matagal nang tumigil sa paggana, at lahat sila ay natatakpan ng makapal na suson ng alikabok. Ang Ancient God Chengyun ay umakyat sa isang malaking kristal na silindro. Mayroong maraming mahalagang mga mapagkukunan sa loob ng kristal na silindro, ngunit ang karamihan ay nalanta. Biglang, ilang mahinang sinag ng liwanag ang nagmula sa ilalim ng mga mapagkukunang ito. Ang mga dingding ng kristal na silindro at ang takip ng mga lantang halaman ay humadlang sa kanya na makita kung ano talaga ang nasa ibaba. Mayroon bang isa pang napakahalagang kayamanan sa loob? Ang Ancient God Chengyun ay biglang nakaramdam ng tukso.
King of Gods, Kabanata 1370. Evil Thought Demonization. Sa pagpasok sa Spacetime Robe, unang sinubukan ni Zhao Feng na i-duplicate ang kanyang seksyon ng Moonlight Sky Bamboo. Siyempre, kung wala siya sa loob ng Spacetime Robe, kung saan medyo may oras pa siya, hinding-hindi maglalakas loob si Zhao Feng na subukan at duplicate ang ganoong kayamanan sa isang napakahalagang yugto na tulad nito. Napakahalaga ng isang seksyon ng Moonlight Sky Bamboo, at ang kalidad at antas nito ay mas mataas sa antas ng paglilinang ni Zhao Feng. Pinahirapan nito ang pagdoble. Bukod dito, ang paggamit ng God Eye Duplication ay naubos ang origin energy sa kanyang bola ng Dreamy Silver. Ang eye intent at kaluluwa ni Zhao Feng ay maiiwang pagod din. Nangangahulugan ito na, sa panahon at pagkatapos ng pag-duplicate ng isang bagay, si Zhao Feng ay magiging mahina. Sa sandaling sinimulan niya ang proseso ng pagdoble sa Moonlight Sky Bamboo, agad na kinuha ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng time intent tulad ng Time Origin Flower. Ang mga cultivation resources na ito ay mas mababa ang kalidad kumpara sa mga resources na nakalap niya mula sa silid na ito. Para sa kadahilanang ito, walang plano si Zhao Feng na i-duplicate ang mga ito at ginamit lang ito kaagad. Wala pang 3 araw ang lumipas, pagkatapos ni Zhao Feng matapos ang ika-4 na time-type cultivation resource, ang kanyang mga labi ay napangiti at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang aking time intent ay sa wakas ay umabot na sa level 5. Dati, ang time intent ni Zhao Feng ay nasa tuktok na ng level 4. Ngayong siya ay nasa espesyal na dimensyong ito at may tulong ng napakatandang time-type cultivation resources, madali siyang nakapasok sa susunod na antas. Sa mga Ancient God, ang level 5 time intent ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, sa level 5, maaaring gamitin ni Zhao Feng ang time intent para baguhin ang daloy ng oras sa loob ng Spacetime Robe. Buzz. Unti-unting nagsimulang mag-fuse ang time intent sa Spacetime Robe dimension. Biglang, ang mga bituin sa kalangitan sa gabi ay nagsimulang kumislap bilang isa, at ang kanilang mga posisyon ay bahagyang nagbago. Kasabay nito, bumuhos ang malalim na enerhiya ng time intent mula sa itaas upang bawain ang buong dimensyon. Ang sinumang may kahit na pangunahing pag-unawa sa time intent ay mararamdaman na ang daloy ng oras sa dimensyong ito ay nagbago. Naabot na ng Master's Time Intent ang level 5. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay medyo nagulat. Alam na alam nito na nilinang ni Zhao Feng ang 10 ilang uri ng intent, at time intent ang pinakamahirap na intent na linangin sa kanilang lahat. Para kay Zhao Feng na maabot ang antas na ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa oras na ito, ang 20 araw sa Spacetime Robe ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Pinag-aralan ni Zhao Feng ang sitwasyon at nagbigay ng magaspang na pagtatansya. Kayong lahat ay dapat ding linangin ang ilang time intent. Ipinasa ni Zhao Wang ang natitirang bahagi ng time type na mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wang. May pagkakataon na kakailanganin niya ang kanilang tulong sa hinaharap. Kung sila ay hindi sanay sa time intent, sila ay nasa labis na kawalan sa dimensyong ito. Maraming salamat, Master. Magalang na tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Matagal na nitong napansin kung gaano kakaiba ang mga mapagkukunang ginagamit ni Zhao Feng. Sa maingat na pagmamasid, napagtanto nito na ang lahat ng mga mapagkukunang ito ay napakatanda na, ang ilan sa mga ito ay higit sa 1 bilyong taong gulang. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Zhao Feng ang Jade Nether Spirit Essence Stone. Anumang mapagkukunan na maaaring magtaas ng paglilinang ng isang tao ay palaging mababawasan ang pagiging epektibo kapag kinuha ito sa pangalawang pagkakataon. At sa ngayon, si Zhao Feng ay nahaharap sa isang krisis at kailangan niyang mabilis na dagdagan ang kanyang lakas. Kaya, ginamit niya ang batong ito nang hindi muna ito na-double. Nagsimulang ilabas ni Zhao Feng ang kakaibang enerhiya sa loob ng Jade Nether Spirit Essence Stone. Ang enerhiya na ito ay napakadalisay at may bahid ng bahagyang ginaw. Pagkatapos umikot sa kanyang katawan ng isang beses, ang enerhiya ay sumanib sa kanyang divine stage. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya sa katawan ni Zhao Feng ay patuloy na tumataas. Sa labas ng mundo, si Xin Huang at ang iba ay naglilinang sa kanilang sariling natatanging sukat. Sa ilang sandali,
Ang katawan ni Xin Huang ay biglang sisibog na may sinaunang bloodline na enerhiya, ngunit ito ay mabilis na binawi. Sa simula, ang iba ay maaabala ng enerhiya na ito, ngunit mabilis silang nasanay dito. Ang katawan ni Xin Huang ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang Godlord. Sa mapanganib na sandaling ito, ang potensyal sa kanyang katawan ay pinasigla, na naging sanhi ng kanyang lakas na pumailanglang. Sa labas ng silid, ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghahanap ng kayamanan habang pinapagana ang mga bitag. Samantala, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay hindi nagmamadaling i-undo ang mga traps at array. Ang kanilang paraan ng pagdidisarmahan ay natural na pagkasira. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang bihasa sa arrays o mechanical traps, kaya sa halip na mag-aksaya ng oras at enerhiya sa pag-iisip kung paano aalisin ng sandata ang mga bitag, mas mabuting sirain na lang ang mga ito. Kung ang gusaling ito ay kinokontrol at pinamamahalaan ng isang tao, kung gayon ang mga bitag sa isang partikular na lugar ay magkakaugnay upang, kapag ang isang bitag ay dinasarmahan sa bagay na ito, ang iba pang mga bitag ay umatake. Ngunit sa oras na ito, ang mga bitag na ito ay dali-dali lang na-activate ng maliit na pas ang magnanakaw, kaya hindi sila naugnay sa iba pang mga bitag. Boom! Bang! Crash! Matagumpay na nasira ng trio ng Ancient Soul Hall ang isang bitag at umusad ng kaunti pa. Ngunit pagkatapos nilang pumasok sa silid, mga tao, mamatay. Ilang Devil Yao Gods ang walang pakialam na sumalakay. Mga tanga talaga. Ang tatlo mula sa Ancient Soul Hall ay matagal nang nasanay dito. Gumamit sila ng ilang malalaking pag-atake upang patayin ang lahat ng mga Yao Gods. Sa pagsulong nila, inipon din nila ang mga mahahalagang halaman na nakita nila sa daan. White Moon Grass, Essence Jade Fruit. Ang Pick Rank 8 Ancient God ay masayang lumipad papunta sa isang kwarto sa gilid. Ito ay Celestial Soul Purifying Spirit Do. Ang mga mata ng Ancient God JLC ay kumikinang habang kumukuha siya ng dalawang maitim at transparent na patak ng hamog mula sa isang depresyon na puno ng mga halamang gamot. Maaaring linisin ng Celestial Soul Purifying Spirit Do ang kaluluwa at ayusin ang anumang pinsala at pinsalang natamo. Maaari pa itong maglagay kaagad ng enerhiya ng kaluluwa. Elder, binabati kita sa pagkakaroon ng gayong mahalagang hamog. Ang iba pang dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall ay hinahangad din ang hamog na ito, ngunit sila ay lubhang mataktika at alam na hindi humingi ng bahagi. Akin ang hamog na ito, ngunit hindi ko kailangan ang alinman sa mga mapagkukunan sa paligid. Tuwang-tuwa at malakas na tumawa ang JLC. Sa hamog na ito, ang kaluluwa ni Elder ay gagaling sa wala pang isang araw, at ang lakas ni Elder sa soul daw ay maaaring tumaas pa sa ibang antas. Pagdating ng panahon, si Xin Huang at ang kanyang grupo ay matatapos na. Agad na pinuri ng Rank 9 Ancient God. Kung ang kanilang koponan lamang ang makatapos sa misyon, tiyak na makakakuha sila ng mas mahalagang gantimpala kaysa sa dalawang patak ng mahalagang hamog na iyon. Magtrabaho ng mas mabilis. Agad na sinabi ng Ancient God JLC. Gamit ang Celestial Soul Purifying Spirit Do, gagaling ang kanyang mga sugat sa loob ng wala pang isang araw, at mapapabuti pa ang kanyang soul intent. Dahil ito ang nangyari, hindi na sila makapagbigay pa ng oras sa grupo ni Xin Huang. Kinailangan silang patayin sa lalong madaling panahon. Isang araw pagkatapos, gumaling ang mga sugat ni Ancient God JLC at mas lumakas pa ang kanyang kaluluwa. Sa pagtutulungan, ang grupo ng tatlo ay mabilis na sumulong sa kailaliman ng gusali. Sa loob ng space-time robe, si Zhao Feng ay nakapagtanim na ng higit sa 100 araw. Ang kanyang aura ay higit na mas malakas kaysa dati, at ang kanyang katawan ay pumutok sa kahangahangang divine. Buzz! Ang Jade Nether Spirit Essence Stone sa kamay ni Zhao Feng ay ganap nang nawalan ng anumang liwanag, na tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong berdeng bato. Sa isang tiyak na sandali, pinataas ni Zhao Feng ang bilis ng pagsipsip niya ng enerhiya, dahilan upang mawala ang anumang kinang na natitira sa Jade Nether Spirit Essence Stone. Crack! Nabasag ang Jade Nether Spirit Essence Stone. Ilang sandali pa, ang enerhiya sa paligid ng katawan ni Zhao Feng ay unti-unting bumababa. Hindi masama. Ang aking cultivation ay malapit na sa tuktok ng rank 8. Tuwang-tuwa si Zhao Feng.
Kailangang mapagtanto ng isa na nakapasok lang siya sa rank 8 mga 3 taon na ang nakakaraan. Ang bilis ng paglilinang na ito ay halos hindi naririnig maliban sa mga taong muling nagsimula ng kanilang paglilinang. Sa ika-30 araw ng kanyang pag-iisa, matagumpay niyang na-duplicate ang Moonlight Sky Bamboo. Sa ngayon, nabawi na niya ang 70 hanggang 80% ng kanyang Soul Intent at Eye Intent. Nang handa nang kunin ni Zhao Fang ang Moonlight Sky Bamboo at i-absorb ang Time Essence nito, isang malakas na ripple ng Time Intent ang nagmula sa labas. Ano ito? Ang tinig ng Ancient God Chengyun ay umalangaw-ngaw sa silid. Agad na iniwan ni Zhao Fang ang space-time robe at ibinaling ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang nangyayari. Ang Ancient God Chengyun ay nakatayo sa isang silid sa gilid ng lugar, sa harap ng isang malaking kagamitan. May mga kristal na silindro sa apparatus na ito, at isa sa mga ito ay nabasag. Isang bagay sa loob ng basag na cylinder na ito ay kumikinang na may puting ilaw at pumipintig na may time intent. O hindi. Sa kanyang kaliwang mata, nakikita ni Zhao Fang ang mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Hindi niya maingat na sinuri ang mga makinang ito noon, ngunit ngayon na ginamit niya ang kanyang kakayahang makita, nakikita niya na ang linya ng mga kristal na tubo ay konektado lahat sa isang instrumento. Buzz. Ang mga ripples ng intent mula sa basag na kristal na tubo ay lalong tumitindi, at pagkatapos ay isang puting bola ng liwanag ang lumipad patungo sa Ancient God Chengyun. Ano? May napansing kakaiba ang Ancient God Chengyun at naalarma siya. Gusto niyang umiwas, ngunit masyadong mabilis ang puting liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Isang mental thought body. Si Zhao Fang ay namangha. Ano ang nangyayari? Ang ibang mga tao sa pag-iisa ay unti-unting nagsimulang magising. Nag-scan sila gamit ang kanilang divine senses at agad na napansin ang kakaibang sitwasyon ng mental thought body Chengyun. Isang mental thought body ang pumasok sa katawan ng Ancient God Chengyun. Agad na sinabi ni Ancient God Resplendence. At ang mental thought body na ito ay napakalakas. Lumamlam ang ekspresyon ni Xin Wuan. Ayaw niyang makita ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na nasa panganib sa oras na tulad nito. Whoosh! 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 Agad na lumapit ang grupo para tulungan ang Ancient God Chengyun na sugpuin ang mental thought body na ito. Arg! Ang Ancient God Chengyun ay sumigaw, ang kanyang mukha ay lumiliit na para bang siya ay nakakaranas ng matinding paghihirap. Ngunit nang makalapit ang iba, ang Ancient God Chengyun ay biglang huminahon at nagpahayag ng masama at nakakatakot na ekspresyon. Mga tao, papatayin ko kayong lahat. Ang Ancient God Chengyun ay biglang tumingin kay Zhao Fang at sa iba pa, ang kanyang katawan ay naglalabas ng makapal na layunin ng pagpatay. Nang makita nila ang tanawing ito, hindi maiwasan ng iba na isipin ang mga Devil Yao God na iyon. Ang Ancient God Chengyun sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay lubos na katulad sa kanila. Nawalan na siya ng katwiran na parang na demonyo. Ang alam lang niya ay pumatay ng tao. Whoosh! Ang Ancient God Chengyun ay nagbagong anyo sa isang puting kislap ng liwanag habang siya ay umaatake sa grupo. Dalawang matalim na talon ng puting liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga palad. Umilag. Agad na sumigaw si Zhao Fang. Ang nakakademonyong thought body sa katawan ng Ancient God Chengyun ay napakalakas. Ngayong na-control na nito ang Ancient God Chengyun, maaari itong gumamit ng mga pag-atake na mas malakas kaysa sa ginamit ng mga Devil Yao God na iyon. Higit pa rito, ang mga pag-atake ay nilagyan ng time intent at gumalaw ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Mabilis ang reaksyon ni Zhao Fang at naabot na niya ang level 5 sa time intent, kaya madali niyang naiwasan ang mga pag-atake. Swoosh! Gayunpaman, ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay huli na at tinamaan sila ng mga puting blades. Dalawang malalaking sugat ang lumitaw sa dibdib ni Ancient God Thundermount, bumulwak ang dugo. Ang time intent sa mga sugat na ito ay nagpahirap sa kanila na pagalingin. Ang Ancient God Resplendence ay nasa mas mabuting kalagayan, na may dalawang sugat sa kanyang braso. Anong gagawin natin? Tanong ni Ancient God Resplendence kay Xin Wuang. Subukan mong supilan siya. Kung hindi iyon posible, patayin mo siya. Matigas na sabi ni Xin Wuang pagkatapos ng ilang pag-iisip. King of Gods, Kabanata 1371.
Ang galit ng thought body. Ang ancient god Cheng-yun, na nademonyo ng thought body, ay huminto saglit pagkatapos magpakawala ng isang salvo ng mga pag-atake, ang kanyang mukha ay namimilipit sa pakikibaka. Sagipin mo ako. Bilisan mo at iligtas mo ako. Ang ancient god Cheng-yun ay sumigaw sa sakit. Ito ay malinaw na ang ancient god Cheng-yun ay nagawang panatilihin ang isang hiwa ng kanyang isip at sinusubukang lumaban-laban sa thought body. Dahil sa tanawing ito, tumigil ang lahat ng miyembro ng Giant God Race. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Cheng-yun ay miyembro ng Giant God Race, at ang Giant God Race ay nahaharap sa matinding kakulangan ng manpower. Ang nag-iisang peak rank 8 Ancient God ay napakahalaga sa Giant God Race. Ngunit ilang sandali pa, ang Ancient God Cheng-yun ay muling nagpakita ng malamig at malupit na mukha. Mamatay, mamatay kayong lahat. Ang ancient god Cheng-yun ay nagbagong anyo sa isang puting guhit ng liwanag at muling umatake, na naglalabas ng nakakatakot at nakakapangilabot na aura. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso, nagpakawala ng sunod-sunod na puting talon sa grupo. Ancient God Thundermount, bumalik ka. Agad na sumigaw si Xin Wuang. Ang demonyong ancient god Cheng-yun ay napakalakas at bihasa rin sa time intent. Masyadong mababa ang cultivation ng ancient god Thundermount, kaya ang pananatili sa lugar na ito ay mangangahulugan lamang ng kanyang kamatayan. Giant God Finger. Inilibot ni Xin Wuang ang kanyang bloodline energy at inilabas ang kanyang daliri. Masyadong mahirap iwasan ang mga pag-ataking ito, kaya mas mabuting dalhin sila ng direkta at sirain ang mga ito. Boom! Bang! Ang isang nakasisilaw na puting bolt ng enerhiya ng daliri ay nilipol ang karamihan sa mga puting blades. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Resplendence, na isang peak rank 8, medyo mas malakas kaysa sa Ancient God Cheng-yun, ay nagawang palayasin ang mga pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong lakas. Para kay Zhao Fang, maaari niyang gamitin ang kakayahang mag-obserba ng God's Spiritual Eye, ang kanyang time intent, at spatial blink, upang makitid na umiwas sa bawat pag-atake. Strike! Tumawag si Xin Wuang. Siya at ang Ancient God Resplendence ay parehong nag-activate ng mga bloodline ng kanilang Giant God Race. Habang hindi pa rin ibinubunyag ang kanilang tunay na katawan, nadagdagan nila ang kanilang kapangyarihan at depensa. Sabay-sabay na gumamit ng malakas na bloodline combat skill, nagpakawala sila ng napakalaking puting palad ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng palad ng liwanag na ito ay napakatindi, at ito rin ay nilagyan ng kapangyarihan ng lahi ng Giant God Race. Ito ay isang lubhang nakakapinsala at malakihang pamamaraan. Chaos Origin God Suppressing Seal. Ginamit ni Zhao Fang ang sarili niyang malakihang pag-atake. Inilipat niya ang Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking madilim na selyo na kumulog pababa. Nilamon ng mga atake ng tatlo ang buong lugar. Sapat na iyan. Mahinang sabi ng Ancient God Resplendence. Mag-ingat. Biglang sumigaw si Zhao Fang. Boom! Ang Ancient God Cheng-yun ay bumangon mula sa mapanirang bagyo, isang masama at uhaw sa dugo ang kanyang mukha. Patayin. Sinira niya mismo si Xin Wuang, ang kanyang mga palad ay naghahampas, nagpapadala ng ilang puting blades ng enerhiya. Paano ito nangyari? Hindi man lang siya nasaktan. Nagulat si Ancient God Resplendence. Ang thought body na nakakabit sa kanya ay napaka-abnormal. Tumawag si Zhao Fang. Nang malapit ng tamaan ang demonyong Ancient God Cheng-yun ng mga nakamamatay na pag-ataking iyon, nagpakawala siya ng napakataas na antas ng time intent na nagbigay daan sa kanya na magtago sa pinakamahinang bahagi ng mga pag-atake. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay mayroon ng makapangyarihang pisikal na katawan at kakilakilabot na depensa. Matapos magtamo ng mabibigat na pinsala, ginamit niya ang time intent para mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Ang thought body na ito ay nagtataglay ng napakataas na antas ng time intent, hindi bababa sa level 8, marahil kahit na level 9, at ito ay lubos na bihasa dito. Swish! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumaril sa balikat ni Zhao Fang sa isang kulay pilak na kulay abo na bahid ng liwanag. Dumating na ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Fang. Dati, kung ang 5 sa kanila ay nakapagpataas ng kaunti sa kanilang lakas, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban laban sa trio ng Ancient Soul Hall.
Ngunit ngayon, ang Ancient God Chengyun ay hindi inaasahang naging isang kaaway. Kung dumating ngayon ang trio mula sa Ancient Soul Hall, mas magiging mapanganib ang sitwasyon. Kailangan nating lutisin ang sitwasyon ng Ancient God Chengyun sa lalong madaling panahon. Binaril ni Zhao Fang ang tagiliran ni Xin Wuang at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari sa Ancient Soul Hall. Magtulungan at patayin siya. Agad na nagdesisyon si Xin Wuang. Siya at ang Ancient God Resplendence ay sumisingil upang kunin ang Ancient God Chengyun mula sa mga gilid. Inilabas pa rin ni Xin Wuang ang kanyang daliri, na tumutunog ng may kakilakilabot na enerhiya. Ang Ancient God Resplendence, sa kabilang banda, ay gumamit ng isang set ng water-type combat skills. Ang langit ay napuno ng mga dambuhalang palad ng tubig na umaalon na parang alon. Ang Ancient God Chengyun ay mayroon na ngayong napakaliit na espasyo para makaiwas. Flame Soul Devil Eye. Inilabas na ngayon ni Zhao Fang ang eye intent na naipon niya sa isang eye bloodline technique. Karamihan sa kanyang mga diskarte sa eye bloodline ay mga pag-atake na nangangailangan ng pag-lock sa kanyang target, at hindi ito sumasakop sa isang napakalaking lugar, kaya mahihirapan siyang tamaan ang nademonyong Ancient God Chengyun. Kaya, ginamit ni Zhao Fang ang isang Soul Illusion Art sa halip. Hanggat ang Ancient God Chengyun ay nawalan ng kontrol sa kanyang isip at bumagal, mas madali siyang matamaan ng iba pang mga diskarte sa eye bloodline. Buzz. Womb. Isang iskarlata na ambon ang lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang nakakapang-alab na pulang enerhiya ng kaluluwa ay sumasakop sa isang medyo malawak na lugar, at ang naka-restricted na Ancient God Chengyun ay wala nang matatakbuhan. Not a man. Ang Ancient God Resplendence ay nagalak. Ang thought body na kumokontrol sa Ancient God Chengyun ay tiyak na naapektuhan ng eye bloodline technique ni Zhao Fang at malamang na mababawasan ang kakayahan nitong kontrolin si Chengyun. Ngunit ang resulta ay hindi ang kanilang naisip. Patayin. Matapos makapasok sa hanay ng Soul Illusion Art ni Zhao Fang, ang Ancient God Chengyun ay halos hindi naapektuhan at tumalikod upang maninangil sa Ancient God Resplendence. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Resplendence ay tumawag sa alarma. Medyo nagulat din si Zhao Fang. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang origin energy, hindi ganoon kaina ang kanyang eye bloodline technique. Sa maingat na pag-iisip tungkol dito, napagpasyahan ni Zhao Fang na hindi ito dahil ang kanyang eye bloodline technique ay masyadong mahina. Ang thought body ay halos tiyak na isang walang katulad na dalubhasa sa nakaraan. Kung hindi ito magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na time intent. Ngunit kahit na lumipas ang lahat ng oras, at kahit na ito ay isang thought body sa puntong ito, nagawa pa rin itong magkaroon ng napakataas na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa. Mayroon lamang isang posibilidad. Ang thought body na ito ay kabilang sa ilang makapangyarihan at natatanging sinaunang lahi na lubhang lumalaban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Sa sandaling ito, boom! Ilang pagsabog ang maririnig mula sa pasukan. Darating na sila. Bumagsak ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang demonyong Ancient God Chengyun ay napakahirap pakitunguhan, at ang grupo ay walang sapat na oras para hulihin siya. At ngayon, nandito na ang trio mula sa Ancient Soul Hall. May iba na ba? Nakatagilid ang ulo ng Ancient God Chengyun habang ibinaling niya ang kanyang malamig na mga mata sa pasukan. Boom! Bang! Ang pasukan ay sumabog sa mga piraso ng isang divine power na pag-atake. Ang trio ng Ancient Soul Hall, mahinang ngiti sa kanilang mga mukha, dahan-daang pumasok. Ancient Soul Hall. Isang hitsura ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Resplendence. Kung hindi na demonyo ang Ancient God Chengyun, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay nag-scan sa lugar, at ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat. Sila ay orihinal na naniniwala na ang mga miyembro ng Giant God Race ay naghihintay na makilala sila, ngunit ang mga bagay ay naging ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Hahaha, nakakatawa. Nag-aaway sa isa't isa sa panahong ganito. Ang pinakamataas na rank 8 mula sa Ancient Soul Hall ay Tame Time na tumawa. Gayunpaman, napansin ng rank 9 Ancient God at Ancient God Jalsi ang isang kakaiba tungkol sa Ancient God Chengyun. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang thought body. Napangiti ang Ancient God Jalsi sa katuwaan. Good sir,
Bakit hindi natin pagtulungan at patayin ang mga taong ito? Ang Ancient God Jalsi ay tumawag. Ang Ancient God Cheng Yun ay malinaw na nahawaan at kontrolado ng isang evil thought, na naging dahilan upang siya ay tumalikod sa Giant God race. Ang katotohanan na ang Ancient God Cheng Yun ay buhay pa ay nagpapahiwatig na siya ay napakalakas, sapat na malakas na ang iba pang nagtutulungan ay nabigo na patayin siya sa maikling panahon na magagamit. O hindi. Lumamlam ang ekspresyon ni Xin Wuang. Ang Ancient God Cheng Yun ay nasa ilalim ng kontrol ng isang thought body, at ang thought body na ito ay likas na walang malay, nais lamang na pumatay ng mga tao. Inaasahan talaga ni Xin Wuang na ang Ancient Soul Hall ay agad na aatake sa Ancient God Cheng Yun, na pinipilit ang thought body na mag-counter-attack laban sa Ancient Soul Hall at tulungan ang Giant God race. Hindi niya akalain na magiging maingat ang Ancient God Jalsi. Hindi lang siya nagmamadali sa pag-atake, sinubukan pa niyang magtatag ng magandang relasyon sa inaangkin na Ancient God Cheng Yun. Saglit, lahat ay nanonood ng Ancient God Cheng Yun. Ang kanyang isip ay nagdedeliryo at lubhang hindi matatag. Walang nakakaalam kung anong desisyon ang gagawin niya. Ikaw. Tinitigan ng Ancient God Cheng Yun ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall, ang kanyang ekspresyon ay umiikot sa galit. Bahagyang namutla ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. May kakaiba sa ekspresyon ng Ancient God Cheng Yun. Sa lohikal and pagsasalita, ang thought body na kumokontrol sa Ancient God Cheng Yun ay hindi dapat magkaroon ng anumang partikular na puot sa kanila, gayunpaman. Ang iyong mga katawan ay magkaroon ng kanilang amoy. Ang ekspresyon ng Ancient God Cheng Yun ay naging mabagsik na parang sisabog na sa walang katapusang galit at pagkamuhi. Whoosh! Ang Ancient God Cheng Yun ay bumaril patungo sa trio ng Ancient Soul Hall. Patayin, patayin, patayin. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga salitang ito at ang kanyang katawan ay namumula sa galit at layuning pumatay, siya ay baliw na nagpakawala ng atake pagkatapos ng pag-atake. Swoosh! Ang hangin ay napuno ng puting mga blades ng enerhiya, na parang ang langit mismo ay bumagsak. Ano ang nangyayari? Nabaliw na siya. Ang rank 9 Ancient God ng Ancient Soul Hall ay naalarma. Walang sinabi ang Ancient God Jalsi, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang thought body na naka-attach sa Ancient God Cheng Yun ay tila may matinding sama ng loob sa kanila. Napakasama kaya ginawa silang numero 1 target ng si Ancient God Cheng Yun sa sandaling lumitaw sila. Boom! Ang Ancient God Jalsi ay nagwagayway ng palad, nagpakawala ng ilang palad ng enerhiya upang labanan ang mga pag-atake ng Ancient God Cheng Yun. Ito. Ang mga miyembro ng Giant God race ay natigilan. Ang eksenang ito ay hindi nila inaasahan. Kanina, ang demonyong Ancient God Cheng Yun ay umatake mula sa isang malupit at uhaw sa dugo na instinct, ngunit ngayon, sinasalakay ng Ancient God Cheng Yun ang trio ng Ancient Soul Hall na parang may ilang napakahalagang dahilan sa likod nito. May pagkakataon na, noong ito ay nabubuhay pa, ang thought body na ito ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang matinding sama ng loob laban sa Ancient Soul Hall. Gayunpaman, ang Ancestral Legacy Treasury ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Giant God race. Ang mga tao ng Ancient Soul Hall ay hindi pa dapat nakarating dito. Patayin. Bulong ni Xin Wuang. Walang oras para isipin ang mga bagay na ito. Ang pagtakas ay higit na mahalaga. Ang demonyong Ancient God Cheng Yun ay mas malakas kaysa sa kanya bago siya sinapian. Kung magkatrabaho sila sa kanya, talagang mas malaki ang pagkakataon nilang makatakas. Whoosh! 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 Ang mga miyembro ng Giant God race at si Zhao Fang ay naninangil sa trio ng Ancient Soul Hall. Patayin. Ang Ancient God Cheng Yun ay patuloy na umuungal habang siya ay humahampas. Nilamon ng high-level time intent ang Ancient God Jalsi, na patuloy na nakakaapekto sa kanyang kondisyon. Giant God Finger. Ipinalibot ni Xin Wuang ang kanyang Giant God race na bloodline at pinakawalan ang kanyang mabigat at mataas na antas na pag-atake. Tribulation Lightning Eye Flame. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang origin energy at pinakawalan ang isang malakas na Tribulation Lightning Eye Bloodline technique. Pagkatapos magpakawala ng salvo ng mga pag-atake, nagsimulang tumakas si Zhao Fang at ang iba pa. Bagamat maaari silang makipaglaban sa isang kalahating hakbang na God Lord sa ngayon, sa isang pangmatagalang pakikibaka, sila pa rin ang matatalo.
Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ngumisi ang ancient god Jalsi habang hinahabol niya. Patayin, patayin. Pulang dugo ang mga mata ng ancient god Chengyon, ang kanyang isip ay ginagabayan ng galit at layuning pumatay habang baliw niyang inaatake ang ancient god Jalsi. Ang high-level na time intent ay bumaba sa ancient god Jalsi, na naging dahilan upang bumagal siya. Kalokohan, ang hamak na ito. Ang ancient god Jalsi ay nagalit. Ang demonyong ancient god Chengyon ay napakabilis at may mas mataas na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa kaysa sa sarili niyang ancient soul race, kaya napakahirap siyang harapin. Bilang karagdagan, ang ancient god Jalsi at ang iba pa ay wala pa ring ideya kung paano nila nasaktan ang thought body na kumokontrol sa ancient god Chengyon.